Madalas tayong sobrang nagtitiwala at naniniwala sa iba. Ngunit dapat ginagawa natin ito ng may pag-iingat. Kapag ang tiwala ay naging sobra-sobra, maaari tayong maharap sa malubhang kahihinatnan. Ngayon ay pag-usapan po natin ang tungkol sa isang insidente kung saan ang gayong pagtitiwala ay humantong sa isang malagim na trahedya. Ang kwentong ito ay tungkol kay Kushagra Kanodia. Noong October 30, 2023 sa Kanpur, Uttar Pradesh, isang matagumpay na negosyanteng nangangalang Manish Kanodia ang nakatira kasama ang kanyang pamilya. Nagpapatakbo siya ng isang maunlad na negosyo ng tela sa buong UP. Kasama sa kanyang pamilya ang kanyang asawa, 2 anak na lalaki at 1 anak na babae. Naging maayos ang lahat para sa kanila hanggang noong Lunes, October 30, 2023. Sa araw na yon, ang kanyang 16 years old na anak na lalaki na si Kushagra na nasa paaralan ay naghahanda din para sa NET exam sa pamamagitan ng coaching classes ay pumunta sa kanyang coaching center gaya ng dati pagkatapos manggaling sa paaralan. Karaniwang umuuwi si Kushagra ng 7 PM araw-araw, ngunit noong Lunes na yon hindi niya nagawa. Nang makita ito, nagsimulang mag-alala ang kanyang ina. Ilang beses niyang tinawagan ang numero ni Kushagra, ngunit naka-off ang kanyang mobile phone. Tinawagan din ng ginang ang coaching center ng anak at ang mga kaibigan nito. Ngunit sinabi ng lahat na pumunta si Kushagra sa coaching center at pagkatapos ng klase ay umalis na rin ito. Walang nakakaalam kung nasaan siya noong mga oras na yon. Dahil dito ay labis na nabalisa ang ina ni Kushagra, kaya tinawagan niya ang asawang si Manish na nasa trabaho at ipinaalam dito ang tungkol sa sitwasyon. Sinubukan siyang pakalmahin ni Manish. Sinabing baka naipit lang sa traffic ang kanilang anak at uuwi na rin yung kaagad. Ngunit lumipas ang 1 oras, hindi pa rin bumabalik si Kushagra. Ang kanyang ina at mga kapatid ay patuloy na tumatawag sa kanya, ngunit ang kanyang cellphone ay nananatiling naka-off. Pagkatapos bandang 8:01 ng gabi, may inihulog na papel sa bahay nila. Nang buksan nila ang papel, may nakita silang 2 pahina na may nakasulat na ikinagulat nilang lahat. Muling tinawagan ng ginang ang kanyang asawang si Manish at hiniling na umuwi ito kaagad. Nang dumating si Manish, nanginginig sa takot ang ina ni Kushagra. Iniabot sa kanya ang mga pahina ng sulat. Ang unang pahina ay may nakalakay na nanghihingi sila ng pera dahil nasa kanila si Kushagra at ibabalik nila ang binata sa loob ng 1 oras kapag nakuha na nila ang pera. Sinabi din sa sulat na ang mobile phone at scooter ni Kushagra ay nakapark sa harap ng City Club Hotel malapit sa bahay ng mag-anak. Sa ikalawang pahina ng sulat, nakalagay na kapag handa na ang pera, maglagay lang sila ng praying flag sa labas ng bahay bilang hudyat na handa na ang hinihingi nilang pera. Nakasaad din sa sulat na huwag nilang ipaalam sa mga pulis o sino mang mga kamag-anak o kapitbahay ang tungkol sa pagdukot sa kanilang anak dahil kung kumalat ang balitang ito, pagsisisihan nila ang kahihinatnan. Sinabi sa sulat na humihingi sila ng pantubos na pera na nagkakahalagang 30 lakh rupees o humigit kumulang 171 million pesos sa kasalukuyan. Makikipagkita sila sa intersection ng Coca-Cola alas 2 na madaling araw para kunin ang pera. At pagkatapos ng 1 oras matapos makuha ang pera, makakauwi ang kanilang anak nang walang anumang pinsala. Nilinaw ng sulat na ito kung bakit hindi nakauwi si Kushagra. Dinukot pala ang kanilang anak. Natakot ang pamilya sa mga banta ng salarin. Hindi nila masabi kahit kanino na dinukot ang kanilang anak at kailangan nilang makalikom ng malaking halaga ng pera bilang pantubos. Bagamat hindi naman malaking issue ang pera, nangangamba pa rin sila na hindi na maibabalik pa ng buhay ang kanilang anak kahit na pagkatapos magbayad sa mga salarin. Maraming kaso kung saan tinatapos ang mga batang dinukot kahit na binayaran na ang mga salarin ng hinihinging pera. Kaya pagkatapos na may ingat na pagsasaalang-alang, nagpasya ang pamilya na ipaalam na sa pulisya ang lahat. Naniniwala sila na hindi pa ganoong katagal ang oras na lumipas nang madukot ang kanilang anak, kaya baka mahanap pa ito ng mga pulis. Dumating ang sulat sa bahay mga 8:01 ng gabi at pagsapit ng 8:30 ng gabi, ipinaalam ng pamilya sa pulisya ang insidente. Mabilis na dumating ang lokal na pangkat ng pulisya at pagsapit ng 9:30 ng gabi,
nasa bahay na ni Manish ang mga nangungunang pulis mula sa Lucknow. Matapos suriin ang mga pahina ng sulat at tanungin ng pamilya ng ilang mga katanungan, sinimula ng pulisya ang kanilang investigasyon. Habang sinimula ng pulisya ang kanilang pagsisiyasat, hinanap din ng pamilya si Kushagra. Nang tanungin ng pulisya ang security guard ng lugar kung saan nakatira ang pamilya ni Kushagra, isang mahalagang detalye ang lumitaw. Iniulat ng gwardya na bandang 7:04 ng gabi, dumating ang isang lalaking naka-scooter at iniabot sa kanya ang isang sulat. Hinihiling sa kanya na ihatid ito sa bahay ng mga kanodya. Bagamat nagmungkahi ang gwardya na ang lalaki na mismo ang maghatid nito, pinilit pa rin ng lalaki ang gwardya na siya na ang maghatid ng sulat. Naka-helmet ang lalaki at may nakatakip na panyo sa mukha. Ito kasama ang kuha ng CCTV ay naghinala ang gwardya. Napansin din ito na ang front number plate ng scooter ay pinahira ng itim na pintura at ang totoong plaka ay natatakpan ng panyo. Palibhasa ay kakaiba ito sa kanya, matalinong itinala ng gwardya ang numero ng scooter. Gusto niya mang mabilis na kunan ng litrato ang scooter, hindi niya magawa nang hindi napapansin ng lalaki. Pagkalabas ng pwesto, nakita niya na ang front number plate ay pinahira ng itim na pintura at natatakpan ng panyo ang plaka. Matapos palihim na tanggalin ng panyo, nasa ulo niya ang numero ng scooter, UP78 AD2204. Nabanggit din ng gwardya na kilala niya ang scooter at naaalala ang numero. Kinilalang ito ay pag-aari ni Rachita Vats. Nang marinig ang pangalang ito, nagulat ang pamilya ni Kushagra dahil si Rachita ay hindi isang estranghero sa kanila. Siya ang guro ni Kushagra. Ang scooter na nakita sa CCTV footage ay kay Rachita, kaya naghinala ng husto ang pamilya sa kanya. Kaya pagkatapos ang tiyuhin ni Kushagra ay pumunta sa bahay ni Rachita at kasual na nagtanong sa kanyang scooter. Sinabi sa kanya ni Rachita na ang kanyang scooter ay nakaparada sa bahay ng kanyang kaibigang si Prabhat Shukla. Nang pumunta sila sa bahay ni Prabhat, nakita nila doon ang scooter ni Rachita. Para maisahan sila, hiniling ng tiyuhin ni Kushagra kay Prabhat na tulungan silang hanapin ang kanyang nawawalang pamangkin. Nagpasama siya rito papuntang istasyon ng pulisya. Nagkukunwaring magpapasamang maghahain ng FIR. Doon ay inaresto si Prabhat at nakulong din si Rachita. Maingat nila tong nagawa na hindi na pagtanto ni Rachita o Prabhat kung ano ang nangyayari. Ang pangunahing dahilan ng pag-aaresto sa kanila ay na dahil sa ang scooter na ginamit sa paghatid ng sulat ay hinihinalang pag-aari ni Rachita. Upang malaman ang katotohanan, tiningnan din ng pulisya ang CCTV footage mula sa coaching center ni Kushagra. Nakita sa footage na umalis si Kushagra sa coaching center sa oras. Ngunit sa isang clip na bunyag na imbis na umuwi, ibang rota ang kanyang tinahak. Sinimulan ng pulisya na tanungin sina Prabhat at Rachita sa istasyon tungkol sa kaso. Sa una, walang ibinunyag si Prabhat. Patuloy siyang gumawa ng mga dahilan at nagsasalita tungkol sa mga bagay na walang kaugnayan sa kaso. Gayunpaman, nang magkahiwalay silang tanungin, umiyak si Rachita at ipinagtapat ang lahat. Pagkatapos ay sinabi ng pulisya kay Prabhat na isiniwalat na ni Rachita ang lahat at na mas mabuti para sa kanya na sabihin na rin ang totoo. Ito ay humantong sa isang maliit na kwento ng paglalahad. Si Rachita ay orihinal na mula sa Himachal Pradesh. Matapos pumanaw ang kanyang ina, lumipat siya sa Raipur Kanpur kasama ang kanyang ama. Maraming taon na ang nakararaan. Kasunod ng pagsakabilang buhay ng kanyang ama, nagsimula siyang mangupahan sa apartment ni Prabhat. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaibigan ni Rachita at Prabhat ay umusbong sa pag-iibigan at nagpasya silang magpakasal. Gayunpaman, wala silang sapat na pera. At si Prabhat ay isang taong nawalan ng malaking halaga ng pera dahil sa pagtaya. Naghahanap siya ng paraan para mabilis na makakuha ng malaking halaga ng pera. Si Rachita ay hindi lamang guro ni Kushagra, kundi naging napakalapit din sa pamilya ni Kushagra, na itinuturing na siya ng mga ito bilang miyembro ng pamilya. Regular siyang bumibisita sa bahay nila kahit tapos na ang klase. Guro siya ni Kushagra 2 taon bago ang insidente. Ilang buwan bago ang insidente, nang planuhin ni Kushagra ang kanyang 16 na kaarawan, inimbitahan din si Rachita dito. Dumalo siya sa party kasama ang kanyang kasintahang si Prabhat. Ang selebrasyong ito ng kaarawan ay hindi lang para sa sinumang ordinaryong binata, kundi para sa anak ng isang kilalang negosyante.
Kaya naman napakarangya ng selebrasyon na may maraming palapas. Nang makita ang pagiging engrande ng kaarawan, ang kasintahan ni Rachita na si Prabhat ay nakaisip ng isang napakatusong ideya. Pagka-uwi mula sa party, sinabi niya kay Rachita na sa naisip niyang plano maaari silang yumaman ng isang gabi lang. Nang marinig ang planong ito, pumayag si Rachita bilang ang madali ang pera ay nakakabulag sa marami. At ganoon nga ang nangyari kay Rachita. Ang planong ito ay ginawa sa loob ng ilang buwan. Ilang araw bago isinagawa ang kanilang plano, pumunta sila sa isang showroom at nag-book ng isang mamahaling sasakyan. Kinausapan nila ang manager. Sinabing darating sila na may dalang pera sa loob ng ilang araw para bilhin ang nagustuhang sasakyan. Gumawa rin sila ng mga detalyadong plano para sa honeymoon. Malinaw na ipinapakita nito kung gaano kalakas ang kanilang paniniwala sa tagumpay ng kanilang plano. Gayunpaman, hindi lang sina Rachita Vance at Prabhat Shukla ang kasama sa planong ito. Si Shivam Gupta alias Aryan na nagpunta sa bahay ni Kushagra upang ihatid ang sulat ay bahagi rin ng pagsasabuatan. Inihayag ni Prabhat na sinadya niyang makisakay kay Kushagra pauwi ng bahay. Dahil sa kilala ni Kushagra si Prabhat bilang kaibigan ng kanyang gurong si Rachita, hindi siya nagdalawang isip at isinakay si Prabhat sa kanyang scooter para ihatid sa bahay nito. Pagkarating sa kanyang bahay, inalok ni Prabhat si Kushagra ng malamig na inumin. Iminumungkahi na pumasok muna at uminom bago umuwi. Napapayag naman ni Prabhat ang binata na pumasok sa loob, kung saan nakahanda na ang lahat. Isang maliit na silid kulungan na may nakalatag na kutsyon ang nakahanda para kay Kushagra. Na-recover din ang CCTV footage kung saan makikita ang pagpasok ng dalawa sa bahay. Pero kalaunan ay si Prabhat na lang ang lumabas. Ayon sa plano, nang makapasok na si Kushagra sa loob ng bahay, sa pilitang binusalan ni Prabhat ang bibig ng binata ng tela. Itinali ang kanyang mga kamay at paa at sinakal ng lupid na naging dahilan para bawian ito ng buhay. Nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen at sinira ang lock ng silid kulungan, ang lugar ay kakilakilapot. Natagpuan nila si Kushagra sa parehong nakataling kondisyon, wala ng buhay. Ang balitang ito ay dumurog ng husto sa kanyang pamilya. Ang isipin na ang sarili niyang guro na itinuring nilang miyembro ng pamilya ang nag-orkestra nito kasama ang kanyang nobyo para sa pera, ang dumurog sa puso ng pamilya. Noong una, sinubukan ng pulisya na i-frame ang kaso bilang isang love triangle. Iminumungkahi na si Prabhat dahil sa paninibugho ay tinapos si Kushagra dahil sa di umano'y romantikong relasyon sa pagitan niya at sa 24 years old na si Rachita. Gayunpaman, ito ay napatunayang hindi totoo bilang ang kanilang mga phone records ng tawag ay nagpakitang walang katibayan ng anumang romantikong kaugnayan sa pagitan ng dalawa. Sa kabutihang palad, ang katotohanan ay lumabas sa oras, pag-iwas sa karagdagang pinsala sa reputasyon ni Kushagra. Ang mga walang basihang chismis ay maaaring makasira ng husto sa kanyang alaala. Isang mahalagang punto na dapat isaalang-alang ay kung bakit nila naramdaman ang pangangailangan na tapusin ang kawawang si Kushagra kung ang layunin lang naman ng mga ito ay makakuha ng pera. Matapos iligpit ang binata, iniwan nila ang sulat sa bahay nito. Ang dahilan sa likod nito ay dahil kilalang kilala sila ni Kushagra. Kung papalayain nila ito pagkatapos kunin ng pera, isusumbong sila bilang ang mga dumukot sa kanya. Kaya naman tinapos nila ang binata para pigilan siyang ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Ang plano nila ay tumakas sa Jalandhar kung saan nakapag-book na sila ng mga tiket. Tataka sila patungong Jalandhar sa sandaling makuha na nila ang pera. Bagamat ang tatlong akusado ay inaresto at nakulong, hiniling ng pamilya ang parusang bitay para sa kanila. Nang ipaalam ng pulisya sa pamilya ni Kushagra na si Rachita ang nasa likod ng karumal-dumal na pagtapos sa kanilang anak, sa una ay hindi sila makapaniwala. Hindi matanggap ng ina ni Kushagra ang balitang ito. Sinabi niya sa pulisya na maaaring nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Iginiit na si Rachita na itinuturing nilang isang anak ay hindi magagawa ang ganoong bagay. Gayunpaman, nang ipinakita ng pulisya sa ina ni Kushagra ang lahat ng ebidensya labang kay Rachita, sa huli ay kailangan niyang tanggapin na ang babaeng pinagkatiwalaan nila tulad ng sarili nilang anak ay ang nasa likod ng pagdukot at pagtapos sa anak nilang si Kushagra.
Ang tanging pagkakamali niya lang ay nabulag siya sa pagtitiwala kay Rachita na humantong sa kalunos-lunos na kinalabasan.